Purihin ang Panginoon, tayo po ay dumako sa pangwalo, pangwalo na pag-aaral. This is a part 8 of the series on living effectively sa Book of James. Meron pong paglalaban sa loob at tayo po ay hindi dapat maging biktima, tayo po ay dapat maging victor dahil we are serving ng isang Diyos na nanalo, hindi ho natalo, hindi ho siya nakulong sa kuweba, siya po ay nabuhay muli. Amen. We are serving the living Christ and we are destined to win. Alam niyo po, yung recent attack sa Paris, hindi ho iyon atake para manalo, kundi atake para magkagulo. Ganon din po tayo mga kapatid, hindi tayo inaatake ng kaaway dahil alam ng kaawa upang tayo ay matalo. No? Sa salita ng Diyos, sa kasulatan, tayo ay panalo na. Yung attack is meant to distort yung ating attention, distort yung ating kumbaga hindi mo naman hindi mo matatalo ito, at least makapitik ka man lang. Diba? Ganun yun na? Hindi mo man matalo, at least nakurot mo man lang, di ba? Actually, ganun ginagawa ng kaaway dahil alam niya na yung nasusulat, panalo na. Di ba? Naisulat na yon, panalo na ang Panginoon. No? Ang ginagawa na lamang ng kaaway ay para hindi mo tayo maging effective sa ating buhay, ay gumagawa na lamang ng maliliit na bagay. Let us always remember na yung position ng enemy ay nasa ating paanan. Amen ba ron? Amen. Kaya kung meron man siyang maaabot yung ating mga paanan lang, tanggalin yung, di ba? Tayo ay nai-irritate sa kanya. So, ngayon, sa giyera, meron pong tatlong bagay tayong pag-aaralan, no? Yung battlegrounds, battle lines, and battle plans. Praise be to God. Sabi ron sa James chapter 4, what causes fights and quarrel among you, don't they come from your desires that battle within you? Merong battle that is within us. Yung pakikipaglaban na hindi nakikita. You want something but don't get it, you kill and covet, but you cannot have what you want, you quarrel and fight, you do not have because you do not ask God. Pag binabasa natin to, para bang unbeliever ang mga kinakausap ni James. Pero mga mananampalataya to, mga kapatid. Kaya sabihin mo, pag may gulo, ano may gulo? Pag may gulo, may solusyon. Alam niyo po kasi ganito, no? Yung James kasi ay very practical yan. At dito, lagi nating tatandaan na si James ay kapatid ni Jesus Christ sa laman. Half-brother siya ni Jesus. Anak si James ni Mary. Tama? Isa lang yung nanay nila. At si James, sa mga apostol, siya po yung nakakita kung papaano mamuhay ang kanyang kuya. So, makikita ho natin doon yung kaibahan ng kanyang pagsulat. Ngayon, para natin panalunan yung giyera, we had to situate the battlegrounds. That means to locate. Where is the site? Saan ba yung location ng labanan? Ang labanan ba ay narito sa nakikita natin? Ang kalaban ba natin ay yung ating katabi?
Huwag niyo nang tingnan yung katabi niyo. Baka sumama. No? Dito makikita natin that yung selfishness daw comes because we want things we can't get. Meron tayong gusto na hindi natin makuha, we covet, we desire what others have that we don't. Yung pagmamay-ari ng iba na wala sa atin, no? Pinapantasyahan natin na magkaroon din nun. Diba? We don't ask God for these things. Sabi pa ron, when we do ask God, we ask with the wrong motive. So, issue na ng puso. So, most of our spiritual battles develop out of selfish desire. Yung mga spiritual battle daw nanggagaling sa selfish desire to gain what we don't have without being satisfied with what we have. Hindi ho tayo nasa-satisfied na doon sa mga binigay ng Diyos. At dahil doon, tayo ay nagnanasa ng mga bagay na wala sa atin. So, yung kailangan natin mas-situate, saan ba yung battleground? When we don't get what we want, ano raw ginagawa natin? Now, we quarrel. Yan, yung nangyayari sa atin. Walang awayan dito eh. Napakababait po natin. So, the battle is within. Okay, tingnan natin susunod na verse. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Kaya pala hindi tayo, minsan hindi natin maabot yung pinapanalangin natin dahil alam ng Diyos, ikasisira mo lang din. Pagka ikaw ay pinagpala, hindi kasi lahat ng pagpapala ay pagpapala nga, merong pagpapala na nakakasira. No, merong iba na nung sila ay may kulang pa sa buhay, naku, tinding manalangin. Di ba? Nung binigay na ng Panginoon, nakalimutan na ang Lord. Goodbye, Lord. Pero nung hindi pa, talaga naman, Panginoon, matindi yung manalangin, talagang intensified prayer pag nanalangin, di ba? Lord, hallelujah! Pag binigay mo ito, maglilingkod ako sa iyo, di ba? Para mga ganun. Ito lamang, yan lamang, makuha ko lamang yan, makapagtapos lang. Yung mga ganun, talagang parang binabribe natin sunod sa mga panalangin natin. Now, always remember, sabi ni Jesus Christ, if you remain in John 15 verse 7, if you remain in me, and my words remain in you, you shall ask whatever you wish, and it will be done to you. Parang blank check yun. Pero ang susi doon, ikaw ay mananatili sa Panginoon at ang salita niya ay mananatili sa iyo. Pag nanatili ka sa Panginoon, therefore, kilala mo kung sino ang iyong hari. Pag nanatili ka sa Panginoon, sa kaharian ng Diyos, iisa lamang ang hari. Walang maraming hari. Therefore, ang nasusunod ay ang Panginoon. Pag ang salita ng Diyos ay nananatili sa atin, pati yung ating mga desire na itatama, at ang ating mga panalangin na iwawasto. Kaya yung sinabi ni Jesus Christ, John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, you shall ask. Bakit ganito, Pastor? When you ask, you do not receive. Sabi ba, when you shall ask, di ba? You shall ask, and whatever you ask ay ibibigay sa iyo, sabi. Tapos sabi dito sa verse 3, when you ask, you do not receive. Kasi nga, hindi nag-remain yung word. At the same time, hindi ka nag-remain doon sa dominion ng Panginoon. Yung motive, iba na. Dahil ang kaharian ng Diyos ay nakabatay sa puso. Hindi doon sa mga bagay na nakikita. Lagi ho natin tatandaan. Kaya we have to situate the battleground. So we have to locate saan ba yung battleground? Saan ba yung labanan? No? Saan nga ba yung labanan? Okay. Saan ba yung labanan? Tingnan mo natin yung susunod. They come from the selfish desires that
war within you. Selfish desire. The battleground is within. Ang sabi ni Jesus Christ, Matthew 12, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Yung evil daw ay nanggagaling din sa puso. Matthew 9 verse 4. Matthew 12 verse 54, out from the abundance of the heart. So ang issue dito ay yung issue ng puso. The heart of the issue is the issue of the heart. Diba? The heart of the issue is the issue of the heart. Talagang yung puso, yung motives, yung desire. Yan. So situate the battlegrounds. Saan ngayon ang battlegrounds? Ang battlegrounds po ay the heart and mind. Ang battleground ho, kung saan ang labanan ho ay doon sa ating isip at sa ating puso. Bakit sa isip? Kasi doon sa isip natin yung ating beliefs, yung ating perspective, how we see things sa buhay natin, nasa isip ho natin. No? Sabi sa Romans 8 verse 7, yung carnal mind will not accept yung things of the Spirit. Carnal mind. No? Kaya nga ho, lagi tayong sinasabihan na, o laging sinasabi ni Apostle Paul, no, na may kailangan ng pagbabago at sinabi niya sa Romans 12, verse 1 and 2, no? By the renewing of your mind. Ano raw kailangan mangyari sa ating isip? Ma-renew. Mabago yung ating pag-iisip. Sabi doon sa James 1:8, kung makikita ho natin, yung unstable man ay double-minded. Pag ang tao double-minded, ang issue doon ay issue pa rin ng loyalty. Diba? Bukas dito ako. Bukas dito ako. Lord, basta araw ng linggo ako sa iyo, ha? Pag Lunes, dahil naging ba na naman ako ng linggo, sa mundo naman ako. Ha? Ang hirap doon ng Kristiyanong sakang. Wala kang bumubagla kasi. Pag iba kami sakang dito, ako mukha akong sakang. Alam ko. Pero bilang mananampalataya, hindi mo tayo maging Kristiyanong sakang. No, double-minded. Hindi mo alam kung saan ka patutungo. Kahit na pag ikaw ay namamasyal, pag may kasama kang yung hindi niya alam kung saan siya pupunta, wala kayong mapupunta. Hindi, dito na lang. Pag umuo na kayo, tapos magbabago na naman ng isip, walang mangyayari. Di ba? Double-minded. No? Kaya nga yung battlegrounds ay sa isip. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ang labanan ay sa isip. Basahin nga ho natin, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Basahin ko po sa NLT. Second Corinthians chapter 10 verse 5, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Ang description ni Apostle Paul sa carnal mind sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5 ay rebellious thoughts. Dahil ho tayo natural, nung tayo po ay pumailalim sa kasalanan, tayo po ay naging rebelde sa Diyos. At yung ating thoughts, rebelde sa Diyos. Yung ating pamamaraan ay kalaban sa pamamaraan ng Diyos. Yung ating pananaw, yung ating perspective, how we see things, ay kakaiba sa kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga makikita natin sa Panginoon, ang sabi niya, kahit sa issue ng leadership, sa mundo, ang pinuno ay pinaglilingkuran, pero kayo, kakaiba kayo dahil ang gustong manguna ay maging alipin ng lahat. Amen. Diba yun ang sabi ng Panginoon eh? Diba? So the enemy will always try to distort our motives and distract our focus. Lagi ho natin tatandaan, yung kaaway ho, yung diablo,
will always distort our motives and distract our focus. Maraming pagkakataon, pagka tinignan mo ang Biblia, may minsan magtataka ka kung magiging observant ka. Remember si Prophet Elijah, pagkatapos niyang manalo doon sa bundok, ay tumakbo siya dahil natakot siya dahil ipapapatay siya ng reyna. Di ba? Natatandaan niya, papapatay siya ni Jezebel. Tapos pumunta siya sa kuweba. At nung nasa kuweba siya, ano sinabi niya sa Panginoon? Pwede ba mamatay ka rin? Pero mo yung isipin mo, tumatakbo siya dahil papatayin siya, tapos nung nananalangin siya, sabi niya, kung gusto niya talaga, hindi, bumalik na lang siya nung kay Jezebel. Pero makikita mo talaga, no? Kahit mga men of God talaga, no? Kaya huwag niyo sabihin, pastor, matino. Talaga, makikita mo, pero tumatakbo siya dahil ayaw niyang mamatay, tapos nung nasa kuweba siya, nanalangin siya na mamatay. Oo, talaga. Kaya minsan meron din. Kaya nga ang battle sa isip eh. Kaya nga kailangan taniman mo ang isip mo ng salita ng Diyos. No? Para ma-renew yung mind mo, ibabalik mo, ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Kaya nga sinabi ng Diyos kay Joshua na yung Word of God dapat hindi mahiwalay sa kanyang bibig. Na yung Word of God, yun ang maghari sa kanyang kaisipan. Yung mga pangako ng Diyos ang siyang maghari dahil i-conquer niya yung napakalaking lugar at ang kasama niya mga amateur armies at mga against professional armies. At kailangan magbago ng isip na na ang pananampalatayaan mo ay yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos na walang imposible. At paano ka hahakbang? Nakikita mo, ang lalaki ng mga tao, nakikita mo, ang gagaling ng mga army, nakikita mo. Ang dami nilang nakikita. Kaya nga ho, ang kabaliktaran ng pananampalataya ay sight. We walk by faith, not by sight. Di ba? Kasi pag ikaw ay kikilos, gagawa ayon lamang sa nakikita mo, ay hindi na yung pananampalataya. Kasi kung si Jesus Christ lang, makikita niya yung mga alagad niya, lagi, ang gugulo nitong mga to. Di ba, nag-uunahan, Panginoon, basta ako sa kanan mo, ako sa kaliwa mo. Kasama pa yung nanay. Lord, pagdating mo sa kaharian mo, yung anak ko yung isa sa kaliwa, isa sa kanan Talaga naman, yung basta nanay, no? Makikita mo natin yung sa mga alagad kaya nga makikita mo, parehas din pala. Talagang ganun. Talagang ganun tayo. Talagang kailangan ma-renew talaga lagi yung ating isip at lagi nating ipoproclaim yung mga salita ng Diyos kahit sa ating sarili. Na ito yung mga salita ng Diyos. Ito yung mga katotohanan ng Diyos. No? At kung hindi man tayo, hindi naman natin masabi yung mga bagay ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon, ginagawang pipi ng Diyos yung tao. Natatandaan ninyo yung tatay ni John the Baptist? Masyadong unbeliever, di ba? Pari pa yun. Hindi ibig sabihin talagang mangangaral, believer. Ano ba yun? Di ba? Hindi, di ba? Kaya nga ako, tao lang din kami. Yan, inuunawa rin. Mga ganon. Heart and mind. Di ba? 2 Corinthians 5 verse 7, we walk by faith, not by sight. So, isituate natin, saan ba yung labanan? Ang labanan mo sa isip, sa puso. Kaya nga po, kung merong mga bagay na pagdidesisyonan natin, huwag lang mo tayo magdesisyon dahil sa naisip natin at naramdaman natin. Lagi tayong kukonsulta sa salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na ito? Amen ba ron? At doon nangyayari na
Sinasabi ni Jesus Christ, ang salita ko ay nananatili sa inyo. At kayo ay nananatili sa akin. Bakit po? Kasi ngayon, ang motive na natin ay mag-please yung ating hari at yung nagro-rule sa ating kaisipan ay yung kanyang mga salita. Kasi ang pinakamahirap na, ang pinakamalaking kalaban ho kasi natin yung ating katalinuhan. Parang sinaaman. Ang dami-dami namang ilog, bakit dyan pa? Sa mabahong ilog ako lulublog ng 7 beses pa. Diba? Kasi maraming pagkakataon na gumagamit ang Panginoon ng kaparaanan na above doon sa ating mga expectation. Paano mo tatalunin ng isang higante? Sa 3 makikinis na bato? Wala pang gumawa nun. Diba? Pero nagawa ng Diyos sa pamamagitan ni David. Amen ba ron? Amen. Wala pang gumawa. Kaya nga ang Diyos ang laging gumagawa ng kaparaan. Diba? Maraming pagkakataon sa ating buhay na yung himala ay dumarating hindi sa kaparaanan na ine-expect natin. Hindi sa kaparaanan talagang ine-expect natin. May mga pagkakataon na yung sinasabi nating problema ay answer ng Lord para masolusyonan yung iniisip nating problema. Merong kwento ng isang missionary na sakitin siya at napunta siya sa isang mission field na ang tangi lamang makakain niya ay damo o gulay. No? At makatapos ang ilang panahon, nung bumalik siya, natuklasan na yung kinakain niya ron, na problema niya, na dahil yun lamang yung pwedeng kainin mo sa lugar na yun, ay yun ang katugunan ng Diyos para masolusyonan yung kanyang sakit. Amen ba ron? Pag tayo po ay lumalakad ngayon sa pananalig at sa pananampalataya, tayo ngayon ay inaalaw natin na ang Panginoon ang maghari, yung kaparaanan niya ang masunod, at hindi yung ating kaparaanan. Lord, ang kaparaanan mo, hindi ako. So yun po yung battlegrounds. Ang pinakamalaki ho kasing kalaban ng tao ay hindi ang demonyo, kundi yung kaharap niya sa salamin. Ang pinakamalaking kalaban talaga natin, yun. Sarili natin. Di ba? Kasi nandun tayo, gusto natin tayo masunod, gusto natin matalino tayo, magaling tayo. Napakahirap yun kasi sabi ng salita ng Diyos, God uses the foolish things of this world to confound the wise. God uses the foolish things of this world to confound the wise. At sabi ni Apostle Paul, yung ating kaparaanan ay hindi kaparaanan ng salaman. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Hindi kaparaanan ng laman, kundi kaparaanan ng spiritual. Paano mababago yung tao na yun? Kailangan ganito, kailangan ganyan. Ano bang mababago? Ipagpe-pray mo lang, mababago na. Alam niyo mga kapatid, ang kapangyarihan mo ng salita ng Diyos ay kaya kong magbago. Nakita na ako ng isang yung commander ng CDCD sa Muntinlupa. Hindi siya mabago ng batas, hindi siya mabago ng kanyang pagkakakulong, nabago mo siya ng salita ng Diyos. At ngayon siya ay nagpapastor sa Laguna. Yung iba alam sa inyo na doon sa Pilipinas, we work doon sa issue ng human capital. Ang daming mga programa, ang gagaling, ang gaganda, kausap minsan namin yung mga taga-United Nations. Pero alam niyo, ang talagang nakapagpabago, salita ng Diyos. Bakit? Isa doon sa gumagawa noon, siya yung nagdadala ng mga babae sa Malaysia. Hindi mo siya nabago dahil nahuli siya. Sapagkat nung nahuli siya, inilabas din siya.
Ang nakahuli lang sa kanya ay ang Panginoon. At dahil doon, na-turn around yung buhay niya. At ngayon siya ho ay nagpapastor din at umaabot sa mga makapangyarihan ho ang salita ng Diyos. Maraming programang pwedeng gawin ang tao. Pero ang makapagbabago lamang ng isip at puso ng tao ay ang Panginoon. Amen ba? Kaya nga ho, kailangan natin, alam natin yung battlegrounds. Kasi yung unang issue, yung puso, ano man yung lumalabas sa tao, ay parang dahon lamang yun. Natatandaan ninyo si Jesus Christ nagkwento patungkol doon sa vine dressers na yung isang mama na meron siyang fig tree at nakita niya, hindi, 3 taon na ito nakatanim, hindi pa rin namumunga. At ang sabi nung nangangalaga, sige po, bigyan niyo ako ng 1 taon at titignan ko magagawa at titignan natin kung mamumunga yan sa 1 taon. So ano ang ginawa ko? Nilinis ba yung mga dahon? Hindi ho. Alam niyo yung ginawa? Hinukay ho yung paligid. Dahil ang problema ng dahon ay ang ugat. Dahil yung dahon is just manifestation of the real problem. Ang real problem ay yung roots. Ganon din ho tayo. Yung hindi nakikita, yun yung problema. Amen ba ron? Ang pinakamalaking problema ng tao ay yung kanyang puso at ang makapagbabago lamang ng puso ay ang Diyos. Ganon din yung ating kaisipan. Amen ba ron? So, we need to situate the battle plan. Saan ba ang labanan? Pag alam mo na ang labanan, hindi ngayon labanan sa Facebook. Hindi ngayon labanan sa, alam mo yung kapatid na yun, kampi ka sa, hindi na ho ganun ang labanan. Ang laban mo kasi sa puso sa kaisipan. Malalaman mo ngayon, kaya nangyayari yun, merong mas malalim na dahilan. Surface lamang yung nakikita natin. Ang tunay na problema ay doon sa loob. Amen. Nakuha mo ba natin? So we need to situate. We need to locate saan ba yung battle. Kasi para hindi ho tayo nauubusan ng bala, ng lakas. Pangalawa, we must specify the battle lines. We must draw the battle line. Saan ba yung battle line? Bakit ho? Kasi kailangan makita natin saan ba yung ating location. Di ba? Doon sa Psalms chapter 4, makikita ho natin yung principle that you don't attack, you ascend. Ano ba yun? Hindi ka atake, aakyat ka. Kasi pagka umatake ka, hindi mo nakikita ang nakikita mo lang yung kaharap mo, hindi mo nakikita yung paligid mo. Pag ikaw ay nag-ascend, makikita mo ano ba yung location talaga, ano ba yung labanan, nasaan ba nakaposisyon ang iyong kaaway. At ganun din ho tayo. We don't attack, we ascend to God. We ask God for wisdom. Panginoon, bakit ba nangyayari ito sa aking pamilya? Ano ba talaga ang root cause? No, hindi na ngayon issue yung pagsisinungaling, hindi na ngayon issue yung pagtutungayaw, malalim na Tagalog yun. Panlalait ng tao, hindi ngayon magiging issue. Bakit to? Kasi sabi nga ni Jesus Christ, yung mga bagay na yon nagmumula sa puso. So ang problema yung puso, kaya kailangan ayusin yung puso. Pag naayos mo yung puso, aayos yung lalabas doon sa bibig. Dahil yung lumalabas sa bibig ay just manifestation. Amen. Maraming pagkakataon, we want to cure the manifestation, hindi yung cause. Hindi yung root cause. Hello? Amen. Ha? Kaya anong kailangan natin? We must draw the battle lines. Pag nagdo-draw ka ng battle lines, tinitingnan mo, ano ba yung, saan nakalocate ang kalaban mo, saan ka nakalocate, ito yung labanan. Ano yung yan? Pride and humility. Diba?
specify the battle lines, draw the battle lines. If we know the battle lines, then we can know our station. We can be in a proper location. At may station natin, saan ba tayo dapat lumagay? No? Makikita rin ho natin yung dalawang ideas. Sa state ngayon, marami ang gustong maging politically correct. Hello? Alam niyo yung mga politically correct church? Sila ay kino-compromise nila yung gospel just to be politically correct. They modify na ngayon, ang marriage ay between two loving couples. They modify na. Ngayon, nung na-modify nila yon, ngayon kung loving couples na at hindi na between men and women, pwede na ngayon ang pareho, iskrimahan o ano ba? So yung ibig sabihin ho ng drawing the battle lines, we must know the precision of the two sides. Ano ba yun? No? Ano ba yung ating position sa isang bagay? Ano ba yung position ng ating kalaban? Pagka alam na natin yon, then we will know saan ba yung area of strength natin and then saan ba yung area ng ating weakness. At kung meron tayong area ng weakness, doon naman malalaman natin ano yung mga dapat palakasin. Hanggang hindi tayo nagdodraw ng battle lines, hanggang hindi natin alam yung boundaries, hanggang hindi natin alam yung laro ng kaaway, mako-compromise lamang tayo. At imbis na tayo ay magtagumpay, tayo ho ay matatalo ng kaaway. O madi-distort yung ating purpose. At imbis na tayo ho ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos, ay nag-spend tayo ng maraming oras sa pag-patch up ng mga things. Diba? Bakit po? Kasi hindi natin alam saan ba yung labanan eh. Hanggang saan ba yung labanan? Diba? So kailangan mo natin yun. We must specify yung battle line. Saan yun? Sabi dito, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Now, that is battle line. God, world. Sino ipiplease mo? Ang tao, ang Diyos. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Clear yung battle lines. Amen ba? So, James draw the battle lines. It's God or the world. Hindi ka pa pwedeng maging sakang na Kristiyano. Sa Diyos ka ngayon, bukas ay sa mundo. Next day ay sa pag-Wednesday dahil may prayer meeting, sa Diyos ka naman. Webes pala, sa mundo ka naman. Hindi pa pwede yun. It's either you are for God. Kung hindi Panginoon si Jesus ng lahat ng aspeto ng buhay mo, hindi mo siya talaga Panginoon. Hindi pa pwede, pastor, ito, trabaho lang ito. Pinagkakakitaan ko lang ito. Mga ganun. Lagi mo tayong haharap sa Diyos. Mahirap naman na tayo ay mag-compromise at sabihin ng pastor, hindi, okay lang yan, lagi kang okay na okay. Kasi hindi naman ho yun. Let us always remember that the purpose of the Word of God is to teach yung doctrines, correction, reproof, and training in righteousness. Merong part doon ng correction, merong part doon ng rebuking or reproof. Amen. Pagka yung pastor sinabi, okay lang yan kapatid. Okay lang yan, masisira lang yung buhay mo naman eh. Medyo magtaka na kayo, matino kaya itong pastor na to. Kaya nga ho, kailangan maano natin eh. Hindi ho po pwede
na yung loyalty natin ay divided sa Panginoon o sa sanlibutan. Pwede naman yun, Pastor. O ikaw nga, isipin mo, asawa mo, sabihin mo, oh, ngayon ikaw sa akin, bukas sa iba ka. Kahit sino. Basta iba ka. Ha? Hindi mo, ikaw nga, ayaw mo yun. Yung Panginoon pa. Hari ng mga hari. Hello. Pwede ba akong magpipip-pipip? Makakasagasa. Safe without reason that the Spirit He caused to live in us envies. Tingnan nyo, yung Spirit daw nag-envy. Ano raw, hindi lang envy, intensely. No? Bakit ang gusto niya kasi buong-buo yung puso natin sa Kanya? So God opposes the proud but gives grace to the humble. Hindi ka pa pwedeng sabihin mo, oh, I'm very proud because I'm humble. Hindi ko pwede. Proud na proud ako kasi humble ako, kapatid eh. Hindi po pwede yun sa anin. Pride and humility, spirit and flesh, God or the world, may battle line. Amen ba ron? Okay. Then, specify the battle line. Sabi ron, friendship with the world is hatred toward God. Friendship with the world is hatred toward God. Are you friend of God or are you friend of the world? Hirap yun, no? Ikaw ba ay sa Panginoon o sa sanlibutan? Hindi pa pwedeng sa sanlibutan sa Panginoon. Kasi hindi mo pa pwede na i-win ang mga tao. Hindi mo pa pwedeng i-win sila kung sa akala mo ay hindi sila nanganganib. Hindi mo sila po pwedeng sabihin na kailangan nila ang Panginoon kung masyado kang nanduroon at kasama ka rin nila. At baka hindi sila maniwala sa'yo, sabihin, di nga. Di nga. Kailan lang eh, nagganon tayo, di ba? Hindi ka pa paniniwalaan eh. Sabi, tsamba, sabi pa sa'yo, di ba? Hindi ka paniniwalaan kung ikaw ay, di ba? Kung yung uri ng pamumuhay mo ay katulad lang din nila. Tama ba yun? Hindi kasi pwede tayong mag-compromise. So, hindi ibig sabihin niya na hindi ka na makikipagkaibigan sa mga taga-sanlibutan o sa mga tao na nangangailangan ng Panginoon. Sapagkat ganun din naman ang Panginoong Yesus. Siya ay pumunta para sa mga may sakit. Pumunta siya para sa mga may karamdaman. Narito ang Panginoon para sa mga may sakit. Pero hindi ibig sabihin yun na kailangan kang magkasakit. Diba? Pumunta ang Panginoon para magligtas. Pumunta ang Panginoon para hanapin yung mga nawawala. Ngayon bilang mananampalataya, huwag naman tayong magwala. Magkaiba kasi yun eh. Pwede tayong nawala, huwag lang tayong magwala. Iba yung magwala at nawawala. Magkaibang yun. So mga kapatid, maging malinaw lang po yun, no? Napakalaki ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang buktong na anak na si Jesus para tayo iligtas. At dahil doon, alam natin na tayo ay para sa Kanya at siya ay para sa atin. Walang dahilan para yung puso natin ay makapunta sa iba dahil alam ng Diyos kung ano rin naman yung ating mga pinagdaraanan at ano rin naman ang ating pangangailangan. Lagi natin tatandaan, ang Panginoon ay para doon sa mga mahihina at para doon sa mga nanunumbalik sa Kanya. Lagi natin tatandaan. At hindi ibig sabihin na kabisado ng tao ang salita ng Diyos, ay siya Panginoon din siya. May kita natin yung sa Romans chapter 2, sinabi ni Paul, ang gagaling ninyo.
Nagtuturo kayo ng ganito. Nagtuturo kayo na huwag sumamba sa Diyos-Diyosan, pero ninanakawan ninyo ang mga templo. Eh, ang kausap niya rin ng mga Hudyo. No? So, specify the battle lines. Friendship with the world is hatred toward God. Ngayon, ano ang gagawin natin? Submit to the battle plan. Meron hong battle plan ang Lord. Lagi yung natin tatandaan. Hindi na ho tayo kailangan gumawa pa ng battle plan. Kailangan lamang natin mag-subscribe sa battle plan. Ano sabi ron? Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Resist the devil. Merong resistance kailangan. Hindi pa pwede na sa oras ng kahinaan meron ako nakatabi, mga ganun. Alam niyo, yung meron kang allowance sa oras ng kahinaan. So, pwede akong pumunta rito at pwede akong pumunta rito sa oras ng kahinaan. Pero sa oras lang naman kahinaan yun eh. Kaya kailangan palakasin mo ako para hindi ko gamitin yung oras ng kahinaan ha. Sabi ron, submit yourself to God, then resist the devil. Pag sinasabi mong resist, meron kang pwesang ginagamit, meron kang desisyon ginagawa, meron kang pagkilos na palaban doon sa kalaban. Hindi palapit sa kalaban. Eh, alam mo ng kahinaan mo, tapos doon ka pa iikot. Good. Palakasin mo ako kasi mamamasyal ako doon sa mga doon sa likod ng wall na may kumukuti-kuti kape at lalakas sa likod. Alam mo naman na mahina ako kaya palakasin mo ako. Alam mo na pala mahina ka tapos mamamasyal ka pa doon tapos mag-isa ka pa. Hindi. Resist it. Amen. Don't make a room. Hello. Don't make a room. Hello. Don't make a room. Resist the devil. And he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts. Tinampan natin sa verse 9. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Tingnan natin yung battle plans. Submit to God. Submit to God, resist the enemy. And then come near to God. Alam niyo po, once we come near to God, kung iyan ay gera, ibig sabihin niya, we should keep the supply line open. Yung supply line, kailangan nating open. Hindi ho tayo iiwanan ng Panginoon na mag-isa doon sa gera. We should keep the supply line. When we come near to God, we are keeping the supply line open. Amen ba ron? Kailangan kasi natin ng supply ng bagong lakas, ng presence niya. Kailangan natin yun. Submit yourself then to God, resist the devil. We are not to do our own battle plans, but to submit to the battle plans given to us by God. Wala hong gobyerno na umaalis o lumalaban ng walang plano. Yung ISIS nga lang may plano eh. Di ba? Pero minsan tayong mga mananampalataya, wala tayong plano. Lumalakad tayo ng pang-araw-araw nating buhay na really prepared. At minsan para tayo naka-blindfold. Hindi natin kino-consider na mayroong spiritual battle na nangyayari sa ating paligid at sa ating kalooban. Mayroon ba sa inyo na na-caught off guard lately? Na-caught off guard? Meron palang gera. Diba? Akala mo saya-saya na eh. Kasi minsan alam niyo yung kaaway, yung umaatake siya, yung panahon na ikaw ay tumaas,
Tapos medyo akala mo, ikaw ngayon ay immortal. Hindi ka matatablan ng bala ng kaaway. At bigla siyang susundot sa likod. Ganon minsan ang kaaway. Isang ganon kaaway. So medyo puso siya. So we must submit to our commander. Our battle plans begins by knowing and understanding who is in control. Sino ang may control? Ang Diyos. Now, if we try to place ourselves as our commander, then defeat is unavoidable. If we place ourselves as the commander, then defeat is unavoidable. Kung tayo ang nasusunod, kung tayo ang commander, defeat is unavoidable. We must submit to the commander. Amen. And the commander is the Lord of hosts. Amen. The King of kings. Amen. Amen. Hindi ho tayo. We must submit to our commander. Second, resist the enemy. Resist means to put a barrier against the enemy. Magpuput ka ng barrier. Merong pagitan. That is resisting. No? Resistance or resisting is the opposite of surrender. When we resist, we don't surrender. Amen. So, may mga pagkakataon, we must really resist Satan. Kaya nga ho, kailangan ho natin ng patuloy ho na pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikipanalangin. At kung sa panahon na nag-undergo tayo ng mga series of attacks, huwag ho kayong mahiya na humingi ng panalangin sa mga kapatiran. Pwede nyo rin akong i-PM kung di ako naka-online. Pastor, kindly pray for this. Huwag ho kayong mahiya kasi yun ang isa sa mga gawain ng pastor, manalangin. Manalangin. Pray for this, pray for that. Kasi tayo nga ho ay nasa battle lines. Amen? Merong labanan. Ang diablo gustong sirain yung ating pamilya. Nakawan tayo, di ba? Ano sinabi ng salita ng Diyos? Si Jesus Christ napunta rito para magbigay ng buhay, ngunit ang magnanakaw narito para pumatay, sumira, magnakaw. Gusto niyang nakawan tayo. Kaya nga huwag niyong sabihin na, ako, hinayaan ng Lord na mawala yung aking pinag-ipunan. Hindi, ninakawan ka ng kaaway. Huwag mo nang sisihin ng Lord para doon. Hello? Huwag mo tayong magpanakaw sa kaaway. Huwag mo tayong magpabulag sa kaaway. Meron tayong kalaban. At siya po ay hindi ho natutulog dahil alam niya na malapit na siyang litsunin. Alam niya na natalo na siya. At ang gagawin na lamang niya ay sirain yung ating focus sa Panginoon. Bakit ho? Kung tayo ho kasi ay nakafocus, kung tayo ho ay yung ating motives ay tama sa Panginoon, nagiging effective tayo naglilingkod sa Panginoon, nakakatulong tayo sa ating pamilya na igagay natin sila sa Panginoon, nagiging mabuti tayong patutuorin sa iba. At yun ang ayaw ng kaaway. Dahil gusto niya, mas marami siyang ka-fellowship doon. Amen, Baron? That's why we don't have to give him room. Resist him. Put barriers. Don't surrender. Para kang sa 300. Ano sabi ng 300? This is Sparta! Di ba? Talagang ito yung ground namin. Ito yun. Dayuhan ka lang dito. Ito yung ground namin. This is Sparta. Di ba? This is Spirit-filled life. Boom! Ganun yung kaaway. Di ba? At yun po tayo, mga kapatid. No? Hindi ho natin kalaban yung ating kapatid. Amen.
din natin ay dumaraan din ng pakikipaglaban. Kaya nga ho, ipanapanalangin na, kung na-open tayo, maaaring kapatid na yon ay nag-undergo rin ng labanan. Kaya we need to pray para sa kapatid na yon. Amen ba ron? Amen ba ron? Huh? So submit to God, resist the enemy. Submit to our commander, resist the enemy, and come near to God. Come near to God. Once we come near to God, no, pag tayo ay nakalapit sa Panginoon, malapit tayo sa supply line. Yung blessing kasi nagagaling sa Kanya eh. Lagi ho natin tatandaan, ang maliit na pinagpala ng Panginoon ay mas naglalas kaysa malaki na galing sa kaaway. Kasi galing sa kaaway, may sumpa eh. May balik. Pero yung galing sa Panginoon na maliit, pinagpala yun. Amen. Ay, yung iba, nangihinayan. Bibigay pa ba ako doon? Babawasan. Tapos ganun ka na lang talaga. Kaya nga yung labanan sa isip eh. Pero yung kasi yung susi ng pagpapala ng Lord eh. At sabi na pa yung testing, di ba? So we must submit to the battle plan. Paano pa ho yung battle plan? Clean our heart, clean our hand, our heart, and head. Sabi, wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Yung hand represent yung ating action. Ayusin daw natin yung ating action. Yung ating motives. Yung ating pag-iisip. Huh? God requires purity as part of our relationship with Him. He also mentioned the double-minded in this text, di ba? Ang double-minded daw should not expect receiving anything from God. Pag double-minded ka raw, don't expect to receive anything from God. Don't expect to receive anything from God pag double-minded ka. Bakit kaya gusto ng Panginoon ng complete obedience from a pure heart? Kasi siya pure eh. Kasi siya banal. And He requires also purity. So God is serious about single focus dedication from a pure servant. Single focus. Focus tayo kay God. Kay Lord lang. Amen? Amen. Huwag na kay word. Kay Lord, huwag kay word. Then, sa uli, humble ourselves. Paano yung humble? Paano yung humbling daw? Grieve, mourn, and wail. Change your laughter into mourning and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. So, hindi mo tayo gagawa ng ating battle plan. Sabi ko sa salita ng Diyos, pamilang kayo lagi dito, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by me, humble themselves. Diba? Ang kinakausap puro ng Panginoon ay ang kanyang mga anak. Kung kayo ay manunumbalik sa akin, pagagalingin ko ang aking bayan. Sino ang tinatawag doon? Hindi ho yung karamihan. Ang tinatawag lamang ho ay ang kanyang mga anak. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay susi ng pagbabago. Pag ang mga anak ng Diyos ay lumakad ng merong kapakumbabaan, humility, merong nababago sa espiritual. No? Mararamdaman mo na merong nagbabago sa spiritual environment. Makikita mo rin paano yung mga kapatid ay mag-iiba yung relationship. Pag meron hong humility. Pero pag nandoon yung pride, laging may quarrel, laging merong hindi pagkakasundo.
Merong arrogance. Ano yung isa sa problema natin ngayon? Arrogance. Merong arrogance. Lagi natin tatandaan si Jesus Christ. Jesus Christ humbled Himself to the point of death on the cross. Jesus Christ humbled Himself. Talagang nagpakumbaba siya. Siya na lumikha ng langit at lupa. Ang sabi roon sa John chapter 1 verse 1, from the beginning, no? Nang pasimula ay berbo, ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. And verse 14, that Word was dwelt among us, manifested. No? Para saan? Bakit siya nag-manifest? Para ba sabihin, ako ang hari? Hindi. Ano ang pinakilala niya? Ako yung servant. Ako yung good shepherd na nag-lay down ng aking buhay para sa mga tupa. Nililitaw niya yung kanyang buhay. Bakit siya naging tao? Kasi kailangan siyang mamatay. Kung hindi siya naging tao, hindi ho siya mamamatay. Kung hindi ho naging tao ang Diyos, hindi ho siya mamamatay. Pero siya ho ay naging tao dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin. He humbled Himself to the point of death on the cross. And then after that, God exalted Him and gave Him the name above every name. Always remember that the way up is down. Hello? Sa spiritual, para ka umangat, kailangan ka magpakumbaba. Ang nagmamataas ay ibinababa, ang nagpapakumbaba ay itinataas. Kung nais natin ang himala mula sa Diyos, tayo po ay magpakumbaba. Humble ourselves, grieve, mourn, wait. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord. And what is promised? He will lift you up. Sabi ho sa Isaiah 57 verse 5 o verse 15. Isaiah 57 verse 15. Ang sabi ho ng Panginoon, I live daw, sabi ng Panginoon. To those people who are contrite and humble in spirit. Saan namumuhay ang Panginoon? Sa contrite and humble in spirit. Hindi ho siya namumuhay sa proud. Hindi ho siya namumuhay sa mga arrogant. Namumuhay ho ang Panginoon doon sa humble and contrite in spirit. Ililift up lamang tayo ng Panginoon kung tayo po ay nagpapakita. Yan po ay malinaw ho sa kasulatan. Kaya nga ho yung gospel of repentance. Kung hindi pa ho tayo nagpakumbaba sa Panginoon, na tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Ito yung panahon na talagang sabi mo, Panginoon, ikaw talaga yung maging Panginoon ko, hindi na ako. Kung sa buhay ho natin, patuloy ho na tayo ay natatalo ng kaaway sa ating pang-araw-araw na labanan. Ngayon din yung panahon na tayo magpakumbaba at sabi mo, Panginoon, hindi ko kaya, ikaw, Panginoon, ang kailangan. At kung ang ating pamilya man ay wasak, malayo tayo, may problema tayo sa ating mga mahal sa buhay, magpakumbaba tayo sa Panginoon. At lagi ho natin tatanan, kapag tayo nagpapakumbaba, He will lift us up. Tayo may panandalian yung mukha at tayo pinanalaman.